Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagpapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Habag. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig na buong mundo. Nandito sa atin sa buong Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan. Maging sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay. Maraming pong salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay June 18, 2025 at pinatang oras 4:25 ng hapon dito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga viewers. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatid sa iba't ibang panig ng buong mundo. Magandang hapon sa lahat ng nabuwas ang kanilang mga cellphones, kanilang mga tahanan. Tayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 na mahapon sa Facebook Live. Magandang hapon po. Labi po ni Abay Hawa na mabukas siya ng pangunawa sa hapon po ito sa lahat po ng aabutin ng pangaral ng The Assembly of Yahweh. Ang oras po natin ay alas 4:26 na At ang ating paksa, kaunting kalaman sa kasultan, tayo po ay nasa ikatlong bahagi na. Ang pag-ibig ay nakahigit sa lahat ng kaloob. At minsan pa nating pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ibinahabahagi pa sa bawat sa atin. At nagbibigay pa siya ng karunungan, kaalaman sa atin. Malaking bagay na sa araw-araw ay nakakapulot tayo ng karunungan galing kay Abay Hawa. Magandang hapon, Sister Gin Macar, Carlo Rol, Noli Tungkuwa, Brad Wilfredo Bedes, Sister Shirley Raberisa, Emiliano Umali, Sister Lori Calderon, Cecil Manyoso. Magandang hapon po sa bawat isa. Sister Loren Paulan Fernandez. Lisa Indinibli Corsiga. Fortunato Juarez. Meron na po tayong labing isang viewers, Sister Chris de la Corskin. Magandang hapon. Ayan. Alas 4:28 na ang oras po natin. Brad Jesse Juarez. Magandang hapon. Dito po sa ating pinag-aaralan na sa unang Korinto 13, maraming nagsipag-aral, maraming matatalino. Hindi nila nalaman kung anong definition ng salitang pag-ibig. Brad Mundo Mali, yung definition ng pag-ibig sa panglaman, meron silang sinasabi, Pero pagdating yung definition na doon sa kasulatan, kaya pala talagang marami ang hindi maliligtas talaga. Leonardo Corsiga, Brad Edmundo Umali,
Las 4:29. Bakit mo naman nasabi, Brad, na talagang hindi talaga magkakaroon ng kaligtasan? Kasi ang hinihingi ho dyan doon sa unang Korinto 13, mabigat. Sister Shirley Bando Cabrera, Joel Suela, Andy Lopena, magagandang hapon. Alas 4:30 na ho. So, tuloy na po tayo, no, mga kapatid. So, basahin ko uli yung ating paksa. Sabi niya dun sa 13:1 ng unang Korinto. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, dapat wala akong pag-ibig, ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umalingaw. Dos, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, maalaman ko ang lahat ng hiwaga at ang lahat ng kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na dapat mapalipat ko ang mga bundok, dapat wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Tres, o kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, dapat wala akong pag-ibig, wala pakikinabangin sa akin. Brad Nelomali, Melchor Pasis, Sebastian Juarez. So, 3 beses na binanggit, mula doon sa 1, sa 2, at saka doon sa 3. Kasi nasabi, dapat wala akong pag-ibig, walang pakinabang. 3 beses ano. Pagdating doon sa 4, sinasabi ang pag-ibig mo pagpahinugod. Ano ba yung pagpahinugod? Medyo malalim mo kasi ang Tagalog. Babawan na ho natin. Kasi yung mapagpahinod, hindi naiintindihan ng marami. Marahil o marami, nakikinig lang, nanonood. Ano ba yung mapagpahinod, Brad? Ang mapagpahinod ay pagtsatsaga. Sister Vivian Mana. Ano pa? Pagtitiis. Ano pa? Pagtitimpi. Yung bang mahaba yung pasensya. Yun o yung salitang pagpapainahon. Itatanong natin, kasi sabi doon ni Pablo, yung daw pag-ibig, mapagpainahon. Ibig sabihin, yung daw pag-ibig, kinakailangan meron kang pagtsatsaga. Kinakailangan meron kang pagtitiis. At naandun yung pagtitimpi. Naroon yung pagtsatsaga. Kinakailangan mahaba yung pasensya. At tanongin natin yung ating sarili. Ito bang sinasabing pagpapahinuhod nasa atin ba? Kasi ang nakita natin sa tao o yung nasa laman, wala ho ito. Kaya nga sinasabi natin, madali ho sa isang mag-asawa, pag wala ho yung salitang pagtitiis, talagang maghihiwalay. Pag wala ho yung salitang pagtitimpi, talagang maghihiwalay. Lalo pag pareho nasa laman. Kahit na ho yung isa merong espiritu at yung isa nasa laman. At pag wala ho yung definition ng salitang pag-ibig, o yung pagpapahinahon, hindi rin na magtatagal. Kaya ang tinatanong natin, sa kakulungan ba, meron ba nito? Dapat meron. Kasi doon sa nauna, sa 1, sa 2, at saka sa 3, ano na ho eh. Pero mo, nagawa mo na lahat. Tapos, yung sinasabi ni Pablo, kung ipagkaloob ko lahat ng aking tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha. Eh di ba maraming gumagawa niyan? Mga pilantropo. Isang basketballista na halos kung magbihis ay parang wala siyang yaman. Pinamigay doon sa mga dukha. Pero sinasabi ni Pablo, kung walang pag-ibig, wala rin palang kabuluhan yung ginawa ng isang basketballista ngayon.
ay yung ibigay mo na nga yung buhay mo, sinunog mo na para lamang, ano sinasabi niya? Kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, dataw wala akong pag-ibig, walang pakikinabangin. So ito, bago mo magawa lahat yung 1, 2, 3, matitindi na eh. Pero nawawalan pala ng saysay kung wala ho yung definition ng salitang pag-ibig. Eh, ang kauna-unahan doon sa salitang pag-ibig, pagpapahinuhod. Yung dapat meron kang tiyaga. Eh, kalimitan mo sa tao, wala akong tiyaga. Brad Sam Rotoni, Leonardo Corsiga, wala ho yung salitang pagtitiis. Wala ho yung salitang pagtitimpi. Iba, minsan, natitigan ka lang. Iba na yung iyong actuation, yung galaw mo. Minura ka ng iyong kapwa. Iba na yung actuation mo o yung galaw mo. Ang gusto mo mahagik mo. Di ba? So, asa yung sinasabi na pagpapahinuhod? Alam niyo ba noong nangangaral si Noe, no? May pagpapahinuhod doon eh. Tingnan ninyo, sa unang Pedro 3:20. FSB, mga espiritong sumuway nung matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe habang ginagawa nito ang barko. Iilang tao, 8 lamang no, na nakaligtas sa pamagitan ng tubig. Sabi niya, yan ang mga espiritong sumuway at minsan ay hinintay ang pagbabata ng Diyos ng panahon ni Noe. Samantalang ginagawa ang arka, ilang tao lamang naligtas? 8 lamang ang naligtas sa arka sa pamagitan ng tubig. Ilang taon mo ginagawa ho yung arka? So, marami nagsasabi, 75 taon ginagawa. May nagsasabi naman yung lifespan ng tao ng panahon na yon, binanggit yung Genesis sa stress na ang sinasabi ho doon sinabi ni Yahweh, hindi ko ipahihintulot na mabuhay ng mahabang panahon ng tao, habang panahon ng tao, sapagkat siya'y makalaman, hindi nalalampas sa 120 taon ng kanyang buhay sa daigdig. Yung lifespan ho ba? LC Umali, Brad Edmundo Umali, pakumbaba, baka yung sa salitang pagpapahinuhod. Yung pagbanggit ho doon ng 120 taon, hindi isang limitasyon sa haba ng buhay ng tao. Ngunit salit isang pagpapahayag ng paghatol ni Abay Yahweh at ang natitirang panahon bago ang malaking baha. Nangangulugan ito na pahihintulutan ni Abay Yahweh ang isang yugto ng 120 taon para sa sangkatauhan na magsisi bago niya wasakin ang mundo sa pamagitan ng baha. So, ibig sabihin lamang, 120 taon yung ibinigay ni Abay Yahweh para magsisi ang tao. Ano? Noong panahon ni Noe. Mahabang panahon yun. 120. Rosly Bandoho. 120. So, pinapakita dito ni Abay Yahweh yung salitang pagpapahinuod. Yung pagtitiis, 120 taon na nagpapahinuod siya. Pinagtiyagaan niya. Tayo, bilang dating nasa laman, Sister Elizabeth Dance, magandang hapon. Kailan ba tayo nakakilala kay Abay Yahweh? Siyempre, mas lamang sa atin yung
sa laman. Let's say sabihin natin, nung makilala ko Brad, si Abay Hawa, 50 taon na ako. Ilan taon na ba ngayon? 6 na po na. Di sa 10 taon pa lamang. So yung 50 taon na ginugol mo, hindi mo kilala si Abay Hawa. Tama ho. Yung haba ng pagpapainuod ni Abay Hawa, 50 taon. 50 taon nagtiis siya. 50 taon nagtiyaga, nagtimpi. Bakit? Kasi sa Roma 9, sabi niya, sa 9:22, FSB, kung nais ipakita ng Diyos ang kanyang puot at ipakilala ang kanyang kapangyarihan, buong tiyaga pa rin ba niyang pagtitiisan ang mga sisidlan ng puot na inihanda para sa pagkawasak? Yes, hindi. Ganon din naman ang Diyos, nais niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan at matinding galit sa mga makasalanan. Pero minabuti niyang tiisin muna ng buong tiyaga ang mga taong dapat sanang lipulin na niya. Yung iba, ipinagwawalang bahala. Marami yung tao ang hindi talaga, wala akong pag-ibig. Kaya Abay Hawa wala. Lahat ng reliyon, walang pag-ibig. Kaya Abay Hawa wala. Noong ipaunawa ni Abay Hawa ito sa akin, pinakita na talagang ang reliyon, wala akong pag-ibig. Kaya Abay Hawa, yun ang pangunang utos. Hindi ko nasunod. Yung iibigin mo siya ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa. Hindi nasunod. Ang malimit, yung pag-ibig sa kapwa. Wala namang sa-isa yung pag-ibig mo sa iyong kapwa kung hindi mo natutunan yung pag-ibig mo ng buong puso kay Abay Hawa. Paano may ibig ng buong puso si Abay Hawa, hindi mo kakilala? Di ba? Jen L. Juarez, Sister Cristina Juarez, magandang hapon. Ibig sabihin, kahit na pala ibigin mong yung kapwa at hindi mo naibig yung pangunahin, si Abay Hawa, wala nang isa-isa. Ito nga yung pinag-uusapan na natin eh. Doon sa 13:1, ang binabanggit ni Pablo dyan, sabi niya, nagsalita na ako ng mga wika. Biro mo, isang tao makapagsalita ng 3 wika, matindi na ho yan. Tapos, nagkaloob siya ng pangungula o nangangaral. Nalaman niya yung hiwaga. Nalaman niya yung kaalaman. Tapos, mayroon pa siyang pananampalataya na ililipat pa niya yung bundok. Pero wala naman palang pag-ibig, wala rin kabuluhan. Tapos, yung kanyang tinatangkilik, ibinigay sa mga dukha, tapos ibinigay niya yung katawan para sunugin, para lamang masabi, pero wala siyang pag-ibig, wala rin kabuluhan. Para lang masabing meron siyang pag-ibig, binigay yung tinatangkilik, pati yung katawan, sinunod. Wala rin. Di ba? So, gano'ng kahaba yung pagtitiis na ginawa ni Abay Hawa para sa isang tao? Maraming tao hindi marunong lumingon sa Diyos na lumikha sa Kanya. Maraming tao, naaalala lamang siya tuwing birthday. Ano yun? Yung birthday, sa loob ng isang taon, magpapasalamat. Sabi niya, Diyos ko, salamat po at sumapit sa akin itong aking kaarawan. O doon niya naalala yung Diyos. Pero yung pang-araw-araw, hindi niya naalala yung Diyos. Kumbaga, yung kanyang isip, yung kanyang pag-iisip dito sa buhay na ito,
Ibig sabihin lamang, naalala lang niya pagka yung kaarawan niya. And then, mas maraming tao ang nakakaalala sa Diyos pagka yung nasa bingitan ng kamatayan. Yung mga naghihingalo na. Doon naaalala. Pero yung panahon ng kasaganaan, panahon ng malakas ang katawan, hindi naalala. So, yung salita, yung pag-ibig ng buong puso, maraming tao hindi nakagagawa ko yan. At sasabihin na natin, lahat ng reliyon, hindi ko nakagawa. Nung iniutos niya yung Pangulong utos, hindi ko nagawa ng kahit sino mong reliyon. Magmula pa sa panahon ng una hanggang sa panahon natin ngayon. Gana ba ang pagtitiis na ginawa ng Kristo noong unang siglo? Binuran, pinagsalitaan ng katakot-takot na masasama, may isa demonyo, may sira ang bait, ipinako sa krus. Di ba? Anong tawag mo doon? Pagpapahinuhod, pagtitiis, pagtitimpi. Kasi kung ang isang tao, wala ho nitong salitang pagpapahinuhod, hindi ka rin pala umiibig. Wala yung salitang pag-ibig sa iyo kung wala yung salitang pagpapahinuhod. Di ba? Maaaring ngayon lang natin naiintindihan itong bagay na ito. Kasi akala natin, nakilala natin si Abay Hawa, nakikinig tayo, pero marami hindi alam kung ano ibig sabihin ng salitang pag-ibig. Marami pa ho yan Ito pa lamang ho doon sa salitang pagpapahinuhod. Meron pa ho yung magandang loob. Ano yung magandang loob? Halimbawa ho, ibigin mo, dapat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo sila ng mabuti, magpahiram kayo, at kailanman huwag mawawalan ng pag-asa. Malaki ang sa inyo'y magiging ganti. Kayo'y magiging mga anak ng kataas-tasan, sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa mga masasama. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. Tanong. Kasi lapit din sa salitang pag-ibig yung magandang loob, yung salitang mabait. Kasi nakikita natin ngayon dito, yung mabait, yung reliyon, namimigay ng libreng ganito, libreng pagkain, libreng eskwela. Pero yung pinagkunan, galing sa pagnanakaw, galing sa panloloko. So wala rin saysay. Sa mata lang ng tao, maganda, mabuti, pero sa mata ni Abay Hawa, walang saysay. Hindi ba? Pero mo, ang kaisipan ng tao, magpapahiram ako sa iyo dahil alam ko baka pagbabalik ka sa akin. Pero sa kaisipan ni Abay Hawa, iba. Ano niya? Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan nyo sila ng mabuti. Di ba't pagkakaaway sa tao, sinusumpa? Sinasabi pa nga ng mga tao, mamatay ka na sana. Pero, ito yung definition ng pag-ibig ko, ha? Ang tinatalakay natin yung definition ng pag-ibig ng banal na kasulatan. So, dito pa lamang, sa dalawang ito, mukhang maraming tao ang hindi na nakakasunod. Wala yung salitang pagtitiis, wala yung salitang pagtsatsaga, wala yung pagtitimpi. Di ba? Bakit pa maraming away sa karsada? Walang pagtitiis, walang pagtitimpi. Di ba? Di ibig sabihin, walang pag-ibig. Tapos, pagka ito ay sasabihin mo pa doon sa mga tao, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway,
gawan nyo sila ng mabuti. Masusunod kaya yon? Hindi. Hindi tungkulin ng laman yung ibigin nyo ang kaaway. Bakit to? Kasi nga yung laman, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Tingnan ninyo yung mga nangyayaring digmaan. Yung nakikita natin ngayon, digmaan sa kasalukuyan. Kung titingnan natin yung banal na kasulatan, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Nagagawa ba ng mga bansang Ukraine, Russia, ito? Hindi Tapos sabi niya, mga pahiran kayo na kailan may huwag mawawala ng pag-asa, malaki ang sa inyo magiging ganti, at kayo maging mga anak ng kataas-tasan, sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa mga masasama. Magmaawain kayo gaya ng inyong mga ama na maawain. Nangyayari ba yun? Na yung pagiging maawain natin? Minsan merong mga mata, hindi naman bulag, may tenga, hindi naman siya bingi. Pero pagdating doon sa mga pangangailangan, hindi siya bulag literal hindi siya bulag, pero nagiging bulag at nagiging bingi. Pero may pandinig siya. Paano yun? So napakaliit talaga ng tsansa ng kaligtasan sa kasalanan. Kasi ito sinasabi niya magmaawain kayo. Diba? Sabi niya, magmaawain kayo gaya ng inyong ama na maawain. Kasi yan yung magandang loob doon sa unang Korinto 13:4, ang pag-ibig, mapagpahinod, magandang loob. Kasi ang kalimitan sa tao, kaya lang naman siya nakagagawa ng mabuti sa kanyang kapwa dahil alam niya kasi gagantihan siya. Bakit ba maraming tao ang sumasabi sa mga reliyon? Lalo na pag yung mga ngaral ay nagsasalita tungkol doon sa prosperity. Hindi ba dahil doon sa sinasabi nilang blessing? Di ba? Kaya pala sila nagsisimba, kaya pala sila nagre-reliyon, kaya pala sila nagjo-Diyos dahil may babalik. Kaya sila nagbibigay, may babalik. Hindi lang nakita yung spiritual. Kasi sinasabi. Kaya nga sinasabi natin, maraming tao talaga walang utang na loob. Nangyari yan noong unang siglo. 10 yung ketongin, isa lang ang bumalik sa kanya para magpasalamat. Yung iba hindi na. Paano ba natin gagantihan si Abiyaba o gagantihin? Di ba? Hindi ba naiisip ng maraming tao na binigyan niya ako ngayon ng buhay. Kung wala yung buhay na yun, nasan ako? Kung wala yung buhay, wala akong kalakasan dahil wala yung buhay. Pero hindi nakikita ng maraming tao. Di ba? Kaya yung definition ng salitang pag-ibig sa kasulatan malalim. Si Sir Vivian Bandoman ay yung mga Samaritano po, Brad. Yung ginawa ng Samaritano, bihira magawa ng tao yun. Hindi ba? Kasi hanggat hindi nangyayari yung una, yung pag-ibig kay Abay Hawa, kahit na anong gawin mo, dun sa ikalawa, wala ring saysay, lahat po yun. Kinakailangan mauna yung Pangulong Utos. Hindi ba? Si Sir Rosely Bando, tama, talagang lahat ng pangako
ipinapangako ng reliyon dun sa kanilang mga miyembro. Kaya lang, hindi si Abayawa nangangako yung reliyon. Ano? So, dito mga kapatid, ipinakikita niya, dadalawa pa lang ho yan, ha? Pagpapahinuhod at saka ho yung magandang loob. Ilan lang naman ho kasi yung talatang nabanggit ko, eh. Ayun. Time check na ho ako. So, pag sinabing magandang loob o yung pagpapahinuhod, dapat may pagtsatsaga, may pagtitiis, may pagtitimpi, mahaba yung pasensya. Yung sinasabi ng long suffering. Pag nakita na natin sa buhay natin yon, dun sa isa, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod ba? Nakita ko na sa sarili ko to, eh. So, naiisa-isa natin. Kasi wala hong iniisip ang tao hinggil dyan sa salitang pag-ibig. Ang alam ng tao, sumisimba siya, nagbibigay siya, iniibig niya yung kanyang kapwa. Yun, sa kanya, okay na. Sa kasulatan, iba pala. Pagka yung 1, 2, 3, 1 Korinto 13, lahat yun nangyari na sa iyo pero wala kang pag-ibig, wala rin saysay. Wala rin kabuluhan. So dapat, bawat isa sa atin ay ano? Dapat may tiyaga. Dapat may pagtitiis. Kasi hindi ito yung nakita natin sa reliyon, eh. Saan ka naman nakakita ng isang reliyon o isang founder na nagtiis sa kayamanan? Bakit ba humahaba yung pasensya mo o bakit ba humahaba yung pagtitiis mo? Minsan sa kawalan. Kasi doon natin susukatin yung ating sarili. Nagtitiis ka ba dahil sa dami ng pera mo? Meron bang isang mayaman na nagtiis? Palagay ko, wala. Yun nangyari sa mga alagad, nagtiis sila dahil sa kawalan. Si Pablo nagtiis dahil sa kawalan. Wala naman siyang monthly income. O di nagtiis siya sa kawalan. So tama yung sinasabi, yung salitang pagpapahinuhod. No, mga kapatid, tingnan natin yung ating sarili. Kapag nasa atin na ito, itong isang bagay na ito, yung pagpapahinuhod, magandang loob, masarap na, eh. Masarap na yung pakiramdam mo na meron ka na doon sa sinasabing ang pag-ibig ay, ibig sabihin, nasa iyo na. Di ba? Eh yung Galacia 5, 22, 23, unang-una yung salitang pag-ibig. Kailangan pala may pagtitiis, may pagtsatsaga, mayroong pagtitimpi, mahaba yung aking pasensya. Kasi kalimitan sa laman, maikli. Kaya nga yung iba nawawala. Di ba? Nakita natin ngayon, bukas wala. Walang tiyaga. Sister Maria Victoria Morales. Pag-ibig sa salaries ang nasa mga reliyon. Totoo yan. Hindi naman nakapangangaral kasi yung mga ministro, pastor, pare, nang walang kapalit. Nangangaral sila na mayroong kapalit monthly. Hindi ba? Hindi ba katulad kaya ka nangangaral dahil atas? Ni Abayawa na mangaral ka at si Abayawa ang bahala sa iyo. Magkaiba ho yun, ha? Sa reliyon, nangangaral ang mga mangaral dahil dun sa kanilang tinatanggap upa. Sa kasulatan, yung mga apostol, yung mga alagad, nangaral sila, iniutos ni Abayawa. Pagka gano'n na ho yun, ando na.
yung pagtitiis, pagpapahinuod, pagtsasaga, papasok na yun. Pag-ibig sa salapi, bro, ang nasa reliyan. Totoo yan. At least pinakikita sa atin ni Abay Awa. Kaya kahit siguro, sabi nga ng mga kahit daw tawasin, hindi na ako babalik sa reliyon. Tama naman, di ba? Walang reliyong maliligtas. Batay sa banal na kasulatan. Yun po, loobin po na Abay Awa bukas. Ituloy po natin doon sa ating ika-4 na bahagi. Marami po yan, mga kapatid. Iniisa-isa lang natin ito. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod, magandang loob, pag-ibig hindi nananaghili. Nako, kitang-kita na natin sa reliyon, yung pananaghili. Mabukas sa pagkaloloobin. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pangalan ni Abay Awa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan ng pag-ahari at ang kapangyarihan sa kaarawan ng panahon at ngayon at magpakilanman siya nawa. Ayan. Patuloy po tayong ingatan, gabayan, pagpalain, ni Abay Awa, higit sa lahat sa bagay na pang-espiritual. Muli po tayong nagpapasalamat sa lahat po ng ating mga kapatid na ating pong nakasama sa ngayon. Mga naging bisita. No? Nawa po ay magbukas si Abay Awa ng pamunawa sa lahat para maunawaan natin. Hindi pala ganun kadali ang maligtas. Akala ng marami, nakikinig kay pastor, kay Brad, pagkatapos makapakinig, okay na. Hindi pala. Kasi yung salitang pag-ibig, dapat may gawa, may action. Hindi sa salita, kasi marami ang nagsasalita, wala yung gawa. Makikita ng kasulatan kung ano yung sinasabi na salitang gawa. May halimbawa ho yan. Bukas, loobin ni Abay Awa. Carlo Rol, salamat po muli Bro Eman sa patuloy na pangaral mula kay Abay Awa. Pagin pasalamatan po si Abay Awa. Lolita Porsiga, maraming pong salamat sa bawat isa at patuloy na kapayapaan ang siyang sumatin. Muli sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat po ng ating mga kapatid na nakasama. Maraming salamat, isang magandang hapon po sa ating lahat.